Kalaboso ang tatlong hold-upper, gayon rin ang itinurong mastermind na babae sa naganap na pang-hold up sa Santa Cruz, Maynila. Base sa ulat ni Alvarez PCP Chief Police Major Arnold Etchalar kay MPD Station 3 Commander Police Lieutenant Colonel Ramon Zarzolas, naganap ang krimen sa kanto ng Andalusia sa nasabing lugar. Ay meron pong nangyaring hold-upan sa Alandosia Street, corner Malabon, Santa Cruz, Manila. Nang matanggap po natin ang nasabing informasyon, ang kapulisan po ng Santa Cruz Police Station ay nagtungo at nagresponde dun sa nasabing area. At pagdating po natin sa pinangyarihan ng insidente, nagkandak po tayo ng backtracking at pagre-review ng mga CCTV footages. Sa agarang follow-up operation ng MPD Station 3, nakita na tila inabangan ng tatlong lalaki ang isang itim na sasakyan na minamaneho ng biktima kasama ang isang babae na siyang tinuturong mastermind sa naganap na pang-hold up sa nasabing lugar. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagparada ng isang itim na sasakyan sa tabing kalsada sa nasabing lugar. Ilang sandali pa ay dito na nilapitan at pinalibutan ng tatlong kalalakihan ang sasakyang minamaneho ng biktima. Persahang sumakay sa naturang sasakyan ang tatlong kalalakihan at tinangay ang cellphone, pera at bracelet ng biktima. Napag-alaman na kasama ng biktima ang isang babae sa loob ng sasakyan nang ma-hold up ito sa nasabing lugar. Nang maisakatuparan ang naturang krimen, 4 na individual ang bumaba sa sasakyan kung saan nahagip ng CCTV ang pagtakas ng mga salarin. Naglakad lamang papalayo ang mga salarin kung saan nauna ang dalawa, kasunod ng dalawa pang suspect na tumatakbo papalayo sa naturang sasakyan. Sa follow-up operation at investigation na ating ginawa, isa-isa po natin na-identify yung mga salarin. At base po dun sa statement ng ating biktima, ang kasama po niya bago mangyari ang insidente ay isang babae na nagsabi sa kanya na tumigil muna sila dun sa Andalusia Street, corner Malabon, Santa Cruz, Manila. At pagtigil po nila dun sa nasabing area, meron pong tatlong kalalakihan na pumasok sa kanyang dinadalang sasakyan at doon po nagdeklara ng isang hold up. Natangay po sa biktima ay ang kanyang pera, bracelet at ang kanya pong cellphone. Matapos pong masagawa yung insidente, tumakbo na po yung mga salarin kasama po nung babaeng kasama ng biktima. So hindi po tayo tumigil sa pag-follow up ng investigasyon at base na rin po sa impormasyong ating nakalap. And according po dun sa salaysay na binigay ng biktima at dun sa resulta ng CCTV footages, napag-alaman po natin na etong babae ay meron ng humigit kumulang 1 taon na niyang kinakasama
At ayun nga po, na-identify natin yung mga pangalan nila at base doon sa mga review na kinonduct natin, isa-isa po nating na-aresto yung mga salarin at na-recover naman po natin yung mga stolen item na nakuha sa biktima. Oh, anong nasabi niyo? Sabihin na sir, ang nandun Ah. sir. Ano? Pulis, laging handa. Kaya hindi kayo makakalut sa batas ha. Tandaan nyo yan. Ha? Lessons learned sa inyo yan ha. Ano masabi nyo? Ano masabi nyo? Hindi na po namin ulitin. Hindi nagawa po namin. O, kailangan pagsisihan nyo yan. Harapin nyo yung sinampang reklamo ng biktima. Ha? Sir, sino ang unang na-arresto, sir? Paano yung serie ng follow-up, sir? Nauna natin na-arresto si alias Dekdek. So, tapos sumunod si alias Daga, si yung itong babae at itong nakasantong puti. Sa? So, si KTV, JP. Ganon. Kita sa KTV. Tapos, naging jowa mo siya? Hindi po. Customer lang. Sino kinausap mo sa kanilang tatlo? Para, sino nagplano? Na diga, na dumiga doon, na biktima yun. Tapos siya po yung nagsabi ng lugar. Depensa ng babaeng suspect na itinurong mastermind sa nasabing krimen, kanilang usapan nila na cellphone lamang ang tatangayin sa biktima. Siya, ikaw na yung kumontak doon sa dalawang kasama mo. Hindi po sir, mag-aalang ko lang po sila para may kasama ko. Sila tatawag yun. Anong gamit mo, yung pangdiga? Wala po sir. Matalas? Wala. Paano nyo nakagawan ng gamit? Anong tinutok nyo? Hindi mo po po tayo sir. Tiles? Hindi, ikaw naman ate, anong pumasok sa isip mo? Bakit mo binigay? Para po makuha po yung cellphone kasi nagsisend po siya kasi sa mga friends niya ng picture. Yun lang ang ano mo. Tapos, hindi wala sa usapan nyo na kuhanin yung iskobahin, ganun. Sabi ko na ibigay nyo nila lahat para umalis na sila. Oo. Sino yung anak ng barangay chairman? Ikaw? Ano sabi ng magulang mo? Ha? Nakulong ka na dati, no? Droga. Ano, sabu? Ano? Marijuana. O ngayon, baka may ano masasabi nyo? Ikaw, kuya? Wala. Naaya ka lang nun. Ganun ba yun? Yung isa sa mga suspect, sir, totoo po ba anak ng isang barangay chairman? Active na barangay chairman, sir? Opo, napag-alaman natin na ang isa sa suspect o mga salarin ay anak ng isang chairman dito sa nasasakupan ng ating AOR. Sir, ano po ba, sir, ang previous background ng mga suspect, sir? Kung may mga dati ng record, sir? Base po sa investigasyon na ating kinandak, dalawa po sa mga salarin ay nanggaling na o may previous na kaso na ng sa ating pong investigasyon. Ayan yun, sir, na how about yung anak ng barangay chairman, sir? Yun po, napag-alaman rin natin na yun nga, yung sa anak ng barangay chairman is meron na po siyang previous case na isinher. Pahayag naman ng isa sa mga suspect na anya siya ay kinausap lamang ng isang babaeng tumayong mastermind sa krimen, kaya't isinama ang dalawa pang suspect dahil sa kanyang takot sa inilatag na plano upang hold upin ang biktima. Ano na,
Jowa-jowa na. Yung Jowa-jowa na po. yung anak amo, nun. yung amo mo. Yung anak ng amo ko sa Oo. Tapos doon ko lang po siya nakilala sir. Tapos ang approach sa'yo, anong sabi? So yung ako sa inuwinsi niya po. Na, Ganun nga yung gawin sir. magdapin na. Yung cellphone lang, totoo yung cellphone lang sabi, wala. Sa sarili po nag-aabot po sir. Siya talaga. Sir, lalo. Yun talaga ang yung plano. Oo. Also, cellphone lang dapat ang pinapakuha ko kasi ando yung mga nude pics na sinesend sa Viber sa mga barkada ng Chinese. Eh, bigla po nilang kinuha na yung pera. Tapos nagpiktas pa po ng bracelet. Yun lang po. At talaga ang pakay, yung Cellphone po. Kasi andun po yung mga nude pics po na sinesend po, na ini-spread. picture yun? Sa akin po. Ganun. Hindi lang din po sa akin, pati sa ibang mga babae din. Anong, ate, sa ganyan? Yung tungkol sa pagsisend ng pictures, baka may mapapayo ka sa mga kapwa mo babae? Maging lesson learn na lang yung mga nangyari sa akin. Yun lang Yun po. lang. Mga salarin na kakaharapin po nila yung kasong robbery with force and intimidation. Sir, kamusta po ba sir ang pakikipag-ugnayan natin sa mga barangay chairman at sa community natin sir dito sa Station 3 sir? Ayun nga po, no, masasabi natin na ang ugnayan natin sa ating mga barangay at sa komunidad na ang ating nasasakupan ay napakaganda sapagkat dahil sa informasyon na rin na kanilang ibinigay at sa tulong na ginawa ng ating komunidad, isa-isa po nating naaresto yung mga salary. Maaasahan niyo po na ang kapulisan ng MPD sa pangunguna po ng ating District Director, Police Brigadier General Andre Dizon, sa pangunguna po ng ating Station Commander na si Police Lieutenant Colonel Ramon D. Solas, na ang istasyon po ng Santa Cruz Police Station ay taus-puso pong maikipag-ugnayan sa ating komunidad upang maibigay natin ng maganda at maayos ang ating serbisyo. Sir, for the record sir, full name and designation please sir. Ako po si Police Major Alexander B. Tenorio, Deputy Station Commander ng Santa Cruz Police Station, Manila Police District. Thank you very much po sir. Thank you.